Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction opinion itong article published sa Inquirer.net. Title, Lacson to De La Rosa, Go to work, you're not a wanted man. So, payo ng isang kapwa PMAer, kapwa PNP Chief, 4-star General, kapwa Senador. Balik ka na sa trabaho mo dahil wala ka namang warrant of arrest. Kailan lumalabas na lantarang kinontra o ayaw sundin ni Senator Bato ang payong ito. Senator Bato de la Rosa's long absence from the Senate has baffled Senate President pro tempore Panfilo Lacson, given that no warrant of arrest has been issued against him in connection with the crimes against humanity case lodged against him at the International Criminal Court. Lacson said until now there is no official copy of the supposed warrant of arrest from the ICC, contrary to Ombudsman Jesus Crispin Remulla's claim last November. Ito ang payag ni Lacson. First of all, it doesn't make sense to me that he is in hiding. He isn't wanted anyway. I don't know. Where is the warrant? He said in Filipino when asked about reports that De La Rosa was just in Davao City, the home province of former President Rodrigo Roa Duterte. De La Rosa served as Duterte's first chief of PNP before he was elected to the Senate. Sabi ni Lacson, we were told that there is a warrant, but we have not seen any. Unless Senator Bato himself has seen his warrant of arrest, that's the only reason he would be in hiding. If I were him, sabi ni Lacson, I would just go to work. If there is no clear indication that an arrest warrant will be issued, he should go to work. His vote on bills and resolutions would be wasted otherwise. De La Rosa has been absent from the Senate following reports of his impending arrest. Even Senate President Vicente Soto III messages to just check on him went unanswered. Despite his long absence, De La Rosa could not be compelled by the Senate to report for work, noting that his office continues to function anyway. Lacson, meanwhile, admitted he could not advise De La Rosa to turn himself in as he himself went into hiding from January 2010 to March 2011 to evade arrest after he was linked to the killings of publicist Salvador Dacer and his driver Emmanuel Corbito in 2000. As for me, sabi ni Lacson, I don't have the moral ascendancy to tell him to turn himself in because I myself went into hiding. That is what moral ascendancy means. Because if I had not gone into hiding and I surrendered, I'd tell him to surrender but I can't tell him that. Ang naunang nagtago, Senator Lacson. And saludo ako kay Senator Lacson yung ginawa niyang iyon. Kasi naniniwala ako na hindi niya yung inaakusa sa kanya, yung Corbito and Dacer murder case. Wala. Rest back lang ng mga powers that be taga Malacanang na ini-expose niya ang mga ginagawang hindi maganda. Kaya, saludo ko kay Senator Lacson sa kanyang pagtago. Salamat na lang at hindi siya nahuli, nakapagbalik at naging senador hanggang ngayon. Okay, so ano bang reaksyon ni Senator Bato sa payo ng kanyang kapwa PMAer? Susundin ba niya? Hindi. Nagbigay ng official statement si Senator Bato. Although hindi niya na binanggit yung payo ni Senator Lacson, but sabi niya, hindi ko sasayangin ang dugo, sakripisyo ng mga ating mga bayani at sundalo na lumaban sa kasarinlan. Hindi ako magsusurrender sa mga banyaga.
So that's basically telling na hihintayin ko na magbago ang panahon na magkaroon tayo ng tunay na hustisya. Handa akong litisin, handa akong harapin ang mga kasong ito sa korte ng mga Pilipino, sa harap ng mga Pilipino, which is to me correct. Kung ako ang nasa kalagayan ni Senator Bato, magtatago rin ako kahit totoo na wala pang warrant of arrest. Ang problema kasi itong si Ombudsman Boying Rimulya, kung tumahimik lang sana siya, hindi siya nag-scope. In-announce niya na kagad nga wala pa namang official copy. Nag-announce na meron. Ay napilitang magtago. O kahit wala pa sanang arrest warrant, kung mayroon lang commitment, example, from the President, from DFA, from DOJ, sasabihin na the Marcos administration commits to follow the guidelines of Supreme Court, na pag dumating ang warrant of arrest from ICC, the Executive Department tatalima sa utos ng Korte Suprema at mag-a-apply kami sa Korte para i-verify, para ang Korte mismo ang mag-decide kung dadalhin ba sa ICC si Senator Bato. Kasi napakalinaw yung guidance ng Supreme Court. Tanong, susundin ba ng Marcos Jr. administration? Walang makakapagsagot, tahimik. Kaya naintindihan ko si Senator Bato, magtatago rin ako. Mahirap na. Dapat wala nang maulit na Pilipinong isurrender sa mga banyaga dahil gumagana ang judicial system natin sa Pilipinas. Yung ICC na yan, para lang sa mga bansa na failed state, hindi na gumagana ang mga korte. Buhay na buhay ating mga korte. Ang gagaling ng mga judges natin, to me, they are full of integrity. Although, hindi mo rin maiwasan, may mangilan-ilan. But, in general, maganda ang ating hustisya sa Pilipinas. Matagal nga lang, but sige na lang. Basta nagpapangsyon. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel na ito is pantulong sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. Ano ni ang natagaan na mo yero si ate. Taganing sin dagat nga dagan pa untay ng mga inabangan. O karon mo na ni ang iyang balay. Sa tagaan sa gawas pa lang nga bahin mo na ni ang itsura sa iyang atop. O karon mo na ni ang itsura sa ilang atop sa natagaan na mo yero. So makita gid nato nga dagko na gid kayo buslot ang ilang atop. So kinahanglan na gyud sila og pero nga ilang ipuli ani. So makita gid nato nga lisod gyud kaayo ang ilang pagpuyo. O mao na pod ni ang ilang kahimtang sa ilang salog. Tungod sa sigig kaulanan ang ilang salog, so kuan na gyud kanang malata na. Ano ni ang ilang kahimtang, ilang abuhan, kusina nila, ulan na pod. So muna ni ang tubig nga nasalod sa ulan. Mga karaan na gid kayo nga yero. Karon ate, pila na ni katuig ang inyong balay, ang inyong atop nga yero nga inani na gyud ang hitsura dako na kaayo og mga buslot. 10 years na ni. So 10 years. Ngano man sa kadugayon wala gyud mo na kapalit og yero para lang nga makaatop mo. Tungod kay ang among kita igora mang bitkuan igora among kadadlaw nga panginahanglan sa among pagkaon. So taman ra gyud mo sa pagkaon. So dili na wala gyud mo na kuan wa day budget. wala gyud may naka-budget para lang nga makaatop mo.
So unsa day ang trabaho sa imong bana? Kuan the farmer Mag-uuma lang. o mag-uuma. Oo, so lisod gyud. So Sura. mm, Dagang salamat sa Ginoo ug sa nagtabang ani nga sa sin karon makaayo na gid among abuan. so dili Dili na na. gid mi matuluan. Oo. So salamat. Salamat. Mm.